Ako nga pala si Jojo Sensei at ngayon ay sasagutin natin ang mga tanong kung paano nga ba makapunta at paano nga ba makapagtrabaho dito sa Japan. Ang una kong ituturo ay para dun sa mga nasa Pinas na wala pang experience magtrabaho dito sa Japan. Maaari kayong maging TITP dito sa Japan or Technical Intern Training Program. Sunod ko naman na ituturo ay kung paano maging SSW dito sa Japan or Specified Skilled Worker. Ito yung step 1 para sa TITP or trainee. First step, maghanap ng agency na dapat POEA accredited para makaiwas sa mga scam at mga illegal recruitment. Maglalagay ako ng list ng mga POEA accredited ngayong 2024. Step 2, mag-inquire. Pwedeng mag-message sa Facebook page nila. Pwedeng mag-email sa page nila. Pwedeng tawagan ang contact number nila. At pwede ding mag-walk-in sa agency nila. Step 3, magpasa ng initial na requirements. Updated resume, PSA birth certificate, passport, or kung anong requirements pa ang hinihingi sa inyo ng agency. Step 4, magpa-interview. Pwedeng walk-in sa agency nila, pwedeng sa Zoom, or pwede ring sa Skype. Mag-practice at paghandaan ng interview para malaman nila na desidido ka talaga na makapunta sa Japan at makapagtrabaho. Step 5, medical at magpasa ng mga kailangang requirements. Step 6, schedule sa pagpunta sa dormitory at Japanese school nila. Step 7, mag-aral ng Japanese language 2 to 5 months. May time din na saglit ka lang mag-aral kung kailangan ka na talaga ng employer mo sa Japan. After matapos ang study at naselect ka na papunta sa Japan, Step 8, merong final medical, contract signing, at magkakaroon ng PIDOS. Isasama mo ang guardian mo or parents mo para maipaliwanag sa inyo kung anong meron sa bansang pupuntahan nyo. Step 9, bibigyan ka nila ng visa, OEC, at ticket papunta sa Japan. Step 10, ang pinakahihintay natin, ang pagsakay mo sa eroplano papunta sa Japan. Para sa mga trainee, tumatanggap ang agency ng ALS graduate, high school graduate, vocational graduate, at college graduate. Depende na lang sa agency na a-applyan mo at sa trabaho na papasukan mo sa Japan. Kalimitan sa age limit nila ay 18 to 34 years old. May mga agency na tumatanggap ng may tattoo at meron din namang hindi tumatanggap ng may tattoo. Depende pa rin sa agency na a-applyan mo. Kung gusto mong mag-Japan, kailangan mo talagang mahutunan ang basic language nila. Wala palang tuition fee ang pag-aaral ng Japanese language. Kailangan din talaga yon para sa araw-araw na pamumuhay sa Japan. Hanggang dito na lang muna. Please follow and share my video for more update. Thank you.